Hola, it's me, Jai, and welcome back to today's archive. And yes, from my intro, pupunta po tayo ng Bacolod, Negros Occidental. If you're not familiar with Negros, this is in the middle of Iloilo and Cebu, and I'm really excited to go here kasi first time ko din talaga, and I really wanted to discover more of this since I think this is very underrated. So come with me as we explore Bacolod. So at around 1 p.m. dumating ako ng Air Terminal 3 and kumain lang kami dito sa bagong food court ng Naiya. Ang daming kainan dito, marami pagpipilian, may dumpling, may Jamaican patties, and many more. But mostly yung mga madali na kainin ng mga nandito. And then at around 2:30, nag-boarding na kami. So, ang flight namin is around 3:05. So, yung biyahe is 1.5 hour lang going to Bacolod. So, at around 4:30, ay nakarating na kami sa Bacolod Silay Airport. And saktong-sakto lang talaga yung dating namin. Hindi siya maaga. And pagkababa namin sa airport, we went straight to our Airbnb. So, nag-book lang kami ng Grab. At isa sa unang-una kong napansin is yung mga sugarcane plantation nila. And I found out pala na this province produces over 50 to 60% of the country's total sugar supply. Okay, tama na sa trivia. So, punta naman tayo sa place namin. So, this is our room for 4 days. So, ayan, kusina namin. Ang ganda, diba? Very aesthetic. Maliit lang siya pero sobrang sakto lang kami. And this is the CR. Grabe, tuntua ako sa CR talaga. Kasi ang laki-laki niya, parang kaya mag-CR ng 2 tao, mag-makeup, mag-prep. And I love this area talaga kasi nga marami kang malalagay. Unlike sa ibang mga Airbnb na maliliit yung space. And yes, nagpahinga lang kami ng very quick and dumiretso na kami sa Manukan area. This is near SM. So, naglakad lang kami going here. And ito yung sikat na Manukan. And actually, may nakita pa kami artista na kumakain dito. So, ayan, share ko lang. Bakit ba? Ayan, nagkumain lang kami ng very quick. And yan talaga yung goal namin, ang kumain ng mga inasal dahil ito ang cravings ng isa mga kaibigan ko. And yes, kahit gabi kumain ako ng rice, kahit hindi ako nag-rice sa gabi talaga. So, para sa'yo to, pre. Para sa'yo to talaga. Bakit ako kumain ng everyday ng rice tuwing gabi? Binilisan ko na yung audio guys kasi nauurat na ako. Parang hindi ko pinilagay yung sarili ko sa mga sinasabi ko nung first video. Pero ayan, sobrang enjoy ako, nagkamay pa ako. And grabe yung serving sa Aidas. Isang kaban ng bigas yung isinaing. At yan, natatawa ko kasi ang in-order ko talaga na kanin dyan is fried rice talaga yan guys. Pero mukha siyang Java rice and hindi ko makita dyan yung fried. Kasi nga gusto ko yung fried talaga. Pero ayan, nagsisirin ako kasi nga sobrang oily niya and grassy. So dapat pala nag-plain rice na lang ako. Tapos hindi ko na yan naubos. Diba? Inilagyan ko pa yan ng napakadaming oil na para bang sinabawan siya. So ayan, sobrang enjoy ako at makasalanan na ako dyan kasi nga sabi ko hindi ako kakain ng inasal na may sili. Pero guys, ako na nagsasabi sa inyo, isa to sa pinakamasarap na inasal lang tinikman ko. Kasi isa sa kinainan ko before, kinakainan ko usually dito sa Manila. Hindi ako nag-i-enjoy, kaya favorite ko talaga yung mga inasal. Sorry, bias ko talaga. Pero dahil nga binigyan ko ng chance na puntahan yung Bacolod, so sinuyod ko talaga at sinuyod namin lahat ng inasalan. Everyday kami nag-iinasal. And so far for me, marirate ko talaga na itong Aidas, hindi lang siya pang hype. Sobrang sarap talaga ng chicken nila. Pero yung tempo nila, so for me. So, ang i-rate ko doon is, I think, 5/10. Pero so far lahat, masarap talaga. Lahat ng inasal na kinainan namin, masarap lahat. And right after namin lumamon, naglakad ulit kami para matagtag. So, pumunta kami dito sa part na to. Ilagay ko na lang yung location. And grabe, sobrang tuwan-tuwa ako dito kasi parang feeling ko wala ako sa Pilipinas talaga. Kasi parang ang fresh ng hangin. Tapos, sobrang chill. Uupo ka lang. Pwede kang mag-run. Parang, yung hangin kapag tumakbo ka, sobrang healthy. Ganong level. Unlike kapag tumatakbo ako sa Manila, talagang sobrang feeling ko lahat ng usok sa lahat ng sasakyan naaamoy ko. Ayan, sobrang refreshing lang niya. As in, tuwan-tuwa talaga. Kung nakita nyo na yung isang post ko na sabi kami na maraming pogi, dito yun. Ito yung place na yun. And syempre, pagkatapos kumain, ang hahanapin ay kape. So, we just went straight to Cafe Bob's right after dun sa part na pinuntahan namin. So, si Cafe Bob's is one of the famous coffee shop here in Bacolod. As far as I know, may another trivia na naman ako, guys. Si Cafe Bob's daw ay owned by the millennial family of Bob's, while Bob's is a fine dining restaurant naman, which is owned by their family or their parents or lolos. I don't know. Pero yun yung description ni Kuya sa amin nung last time na taxi driver. Going back, ayan, very aesthetic lang yung place. May mga wine din sila, yung mga cheese, yung mga usual na nilalagay sa charcuterie. If I'm not correct me. Yes. Pero yan guys, so nag-chill lang kami dyan, nagchika-chikahan, and nagpaplano naman kami ng lakad kahit nakakarating lang namin ng Bacolod. Pero ayan, i-rate ko yung matcha ko as 2/10 kasi sobrang tamis talaga niya guys. Sumabot pa sa point na sinabi ko talaga na kung pwede i-lessen yung sweetness, and medyo mataas yung expectation ko sa matcha, pero yun nga, coffee naman talaga yung focus nila, so hindi ko na i-judge. Yun lang. See you on my next archive. Bye! Bacolod, ano, tara!